Startup Podcast PH is co-produced by Y Spaces, Aperon, Tuala, Simf, Sekuna, Maroon Studios, Aimhigh, and Compare Loans. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. We're live now in Calapan City in Oriental, Mindoro. Hello. And we're live in Facebook. I can see myself in our screen dito. And we have the first Cebu Lechon franchise in the city, Lamiani, Calapan. We have the franchise owner, Jack Ray Gayoso. Hello. By the way, this episode is in partnership with Flip.ph, Connected Communities. Nangyayari ang event ngayon sa OMNHS. Gym. Hello, Jack. Kamusta? Hello din po, Sir John. Ayan. So, excited ka na ba sa ating kwentuhan tungkol sa Cebu Lechon? Medyo kinakaba po, pero willingly naman po na talagang proudly po at the same time appreciative po na na-invite po ako dito for this podcast. At the same time para ma-enlighten ko po yung product din po ni Lamiani. Yeah, tsaka chill lang to, no? Chill. Sana may lechon dito, kumakain tayo ngayon. Pero anyway. Pwede naman po mamaya. Kwentuhan lang to, about, actually, yung pag-franchise ninyo ng Cebu Lechon and being the first Cebu Lechon dito sa Calapan, sa Mindoro actually. Kasi as a startup, kailangan you have something new and I think you're bringing a new flavor, a new experience dito sa Mindoro. And later on also, I'd like to know your story. So, bakit mo ginawa ito? Bakit ito yung pinili mong negosyo? And more about that. But ayun, siguro I'll let you do introduction muna, Jack. So, ano nga ba ang Lamiani? Okay, so Lamiani is centered ho siya para sa Cebu-style cuisine or Cebu-style cooking. Initially po, si Lamiani is galing po talaga siya kay Cebu sa bayan ng Talisay, Patisan, Miningilya. Yes. Hindi ko lang kung kaya ma-express. Minglanilla? Miningilya. Yes. Nanggaling po siya doon, galing siya kanila Kuya Ariel or yung mismong owner ng Lamiani na galing na din po sila sa parang family of nagluluto ng mga Cebu Lechon. Lechonero. Ngayon, nung napapunta ho sila sa ilang mga Cebu style sa Cebu mismo, parang nagtaka sila bakit parang may nagiging repetitive siya na pagluto. So, ang ginawa kay Cebu or ang ginawa mismo talaga sa style ng pagluto nila ay iniba nila siya. Now, instead of grilling, ang ginagamit po namin is oven type or roasty shear type siya. Roasty shear. So, oven type po siya. Hindi po siya katulad ng iba na linalagay po sa mainit na uling or parang yung pinapaikot. Normal na luto po natin kay Cebu Lechon. So, actually, yung mga Cebu Lechon, iba-iba pa yan diba? Yes, so, tama per po. lugar yung Talisay nga, Karkar. Opo. Ayan, bawat lugar ng Cebu, iba't ibang lechon. Pero sige, like in the flavor or in the yung pagkain, anong pinagkaiba nung yung parang sa mga uling-uling tsaka sa roast? Mostly po kasi pag finokus po natin yung sa may uling, nare-retain po yung fattiness po niya dun sa mismo. Kaya ang nangyayari po, si lechon po nila parang nagiging greasy. Na after po na hindi po makain or for example po ay naiwanan, parang sa ilalim po niya layer, nag-create po siya ng parang grease. Ngayon, yung sa Sebo amin ba naman po, parang sebo po. Opo. Ngayon, kay Lamiani naman, although nagkakaganon din siya, we could proudly say naman po na minimal kasi doon sa process ng pagluto namin sa kanila, na-drain yung kanyang oil sa kanyang food. Okay. Pero yan yung parang sa mga taba din diba? Opo, tama po. Lechon na. Pero grabe. Mahilig kasi sa lechon pero ngayon medyo nagbabasa ng lechon kasi I mean, ang gusto ko sa lechon din actually yung meat pero grabe kasi yung balat niyan tsaka yung taba rin actually tama po. tempting pero grabe tsaka favorite ko ang Cebu Lechon actually. Pero sige, ngayon nagdala kayo ng Cebu Lechon na lagi nang madadaanan ng mga tao din sa Mindoro, lagi makikita. In Mindoro naman, ano yung ginagawa ninyong, let's say, something new as a startup? Tsaka bakit Cebu Lechon ang naisipan ninyong dalhin dito? Parang, ano ba yan? Request ba yan ng mga tao dito? Or dahil gusto nilang talaga magdala ng bagong flavor, ng bagong taste dito? So, ayun. Ano yung something new kay Lamiani dito sa Mindoro and bakit ito yung napili ninyo? One thing I could say naman po na talagang proudly,
Meron po naman ditong nagsesibu pero hindi po siya authentic one. Although madami po ditong nagluluto ng mga pork belly, meron tayong mga parang sabihin na natin ay Tagalog style, meron din mga Marinduque, Okay. meron din pong iba't ibang style. Si Cebu naman po kaya nadala po namin dito kasi wala pong, yun nga po nabanggit, wala pong franchise dito nagsosupport kay Cebu Lechon, okay, which okay. ang lagi pong hinahanap nila kasi nga po proudly si Cebu ang pinakamasarap na pork belly. Yes. Actually, ililinamin ko lang din, no? Yung lechon kasi, madami yan iba-iba. May Tagalog nga Oo, na tama lechon, po. may Cebu lechon. Actually, ang dami ding lechon sa Mindanao, sa banda ng mga Iligan, ganyan. Opo, Pero tama po. iba-ibang, Mga natry Davao. ko rin eh. Iba-ibang lasa eh, iba-iba. Pero ako actually, sa mga natikman ko, tsaka actually, nababalitaan ko sa mga nakakausap ko mga foreigner, Cebu lechon ang paborito ng karamihan. Tama po. So, ayun. Sige, so, kamusta naman? Nung dinala nyo dito si Lamiani, kamusta ang sabi ng mga taga Mindoro about Cebu lechon? So far po ay yung actually to be frank, nung unang serving namin or sabi na natin yung unang orders namin, may ilang nagsabi na parang medyo naaalatan sila kasi nga sa palate mismo ng Cebuano na medyo matapang for salty products. So ang ginawa namin, kiniter namin siya sa mga Tagalog mismo. Opo. Ang simula naman nun, so far wala po kami nakukuhang reklamo. Though meron naman po laging mga negative at positive feedback. Lagi naman. Hindi yan. naman nun nawawala Oo. siya. Though regarding dun sa luto, wala naman po silang nasasabi na Yes. parang pang Cebu pa din po siya. Oh, that's nice, first of all, yung adjustment nga, Opo, kasi adjustment. you're bringing Cebu lechon, which is actually authentic nga and has its own unique taste. But pag dinala mo yan sa ibang lugar, let's say dito nga sa Mindoro, na actually part pa ng Luzon, Region 4A, ay B. 4B. Mimaropa, no? Totoo, iba-iba pa rin yung panlasa ng mga tao, eh. So Tama at least po. you did that adjustment, Pero yung style nga ng pagluto, ganun pa rin, no? Pero iniba niya ng somehow ng onti yung halo, yung combination, yung para mas bumagay sa panlasa ng mga tao dito. Tama ba yun? Opo. Additionally din actually, ang nangyari po ay if makakakain po kayo sa iba't ibang food in sa Luzon, mainly yung mga andoks, dito kasi kilala ang parts pati chippings kilala sila dito. Sorry yun? Yung mga kilalang Mga ibang lechon lechon manok sila pero Tagalog version eh. Parang katulad nga ng andoks, ng baliwag. Ngayon, yung style ho kasi ng kanilang luto or ng kanilang mismong food, lagi may kasamang sauce. May lagi sila dapat may kapartner para mag-meet yung lasa mismo ng dalawang combined na yon. Ngayon sa amin, proudly naman na hindi kami nagbibigay ng sauce. Talaga? Though meron kaming ginagawang sauce mismo, gawa dun sa mismong food mismo. Paano sabihin? Gawa mismo dun sa ingredients namin. Parang gravy. Kasi ang gravy galing din sa chicken. Parang, Though hindi kami nagawa kami ng gravy po. Ang ginagawa ko namin, lechon sauce. opo, Lamiani sauce ang tawag namin sa Lamiani kanya. sauce. Anong, para rin ba siyang lechon sauce? Or para siya Mang Tomas, mga ganun? Or iba? Hindi po. Ang consistency niya po parang soy sauce po siya. Oo. Ay, actually, oo, yes. Alala ko sa Cebu. Lechon. Ganun nga. Opo. Sasaw mo yung balat doon eh. Ganun, Yun na diba? po. Para nga siyang soy sauce na So, ganun. Hindi po siya katulad ng nandito po at yun nga katulad ng mga andoks, mga baliwak na ang style ho nila yung kanilang sarsa or yung kanilang sauce. Parang may consistency ng Mang Tomas. Yes. Na talagang kumakapit. Iba nga. Not like yung sa amin, proudly na kahit wala yun, masarap pa din yung food. Though pair up pa din siya naman. By the way, if I may ask, sa Mindoro, ano ba yung usual na kinakain ng mga tao dito? Tsaka, kunyari, yung lechon ninyo, kinakain ba yan ng pulutan, snack, or snack talaga yun? I mean, stand alone or Appetizer kanin? po. Ulam. Ang favorite ho talaga dito talaga yung rice meal basis or yung pagsama-sama. Kumukuha sila ng 1 to 2 na buong lempo tapos pinagsasaluhan nila sa mga pamilya. Okay. Then yung iba naman gusto nila siya as rice meal lang. Pag kasi sa pulutan, kinukuha din naman siya. Mas gusto nga din nila siya. Though nagde-depend na lang siya kung ano yung gusto mismo nung mangiinom. Nagugutom na ako. Pag kumakain ng lechon, nakakain ako 4 o 5 rice ako eh. Pero anyway, sige, i-share ko lang din. Andito tayo ngayon sa partner ng Lamiani na Yes po. Tubo Wine Resto Bar. Magkatabi. So may bar, resto bar dito. And then sa katabi lang yung sa Lamiani. Yes So po. sharing din naman kayo ng menu, right? Opo, hindi po nagkakaiba yung menu namin. In case naman na gusto nilang kumain dun sa Lamiani namin,
Plus at the same time, gusto nila ng food ng galing kay Tubo. We also help them naman po. So, pwede nga rin And vice na versa. yung mga umiinom dito, order ng lechon ng Lamyani. So, dito Oo. kinakain. Pwede naman po. So, pwede rin na pag doon sa Lamyani, pag gusto uminom, order ng dito, Opo. ng drinks dito. Bali sir, parang vice versa lang na if they want ng lechon belly at gusto nilang kainin dito, magde-deliver lang kami dito. dito. Pero lalakarin lang naman yan. Oo, Ayan lalakarin lang naman doon. But anyway, sige, about the food mismo, no? About the, paano di ba to? Ano yung yung menu? Kumbaga, kasi actually, ang naging problema ko sa Cebu lechon naman, sa mga restaurant doon na may lechon, it's either one whole, one half, one fourth. Wala nga 1/8 ata. So, Tama. malakihan siya. Parang, yung mga ibang restaurant doon, ang minimum na babayaran mo, 500 eh. Tama. Ano lang yun, rice meal lang yun Rice wheel lang. So, ano yung parang serving dito? Ano ba siya? Buo ba siya talaga? Or meron ba for one person? And nagde-deliver din ba kayo like anywhere in Calapan? So, ano exactly yung menu dito? Regarding ko kasi kay sa delivery service namin dito. If Calapan siya and at the same time medyo close proximity sa amin, dinideliver na namin siya for free. Or if not, ay meron ho kami affiliated dito na parang Grab or parang Lalamove, which is pangalan ho nila ay Hatid. From Calapan lang, local Yeah, local lang din po sila. Saan, Facebook ba yan? Or may app? Meron ho silang app. Parang Facebook din ho Ay, sila also dito. Start Pet. Kailangan ko na pala interviewin yan eh. But Opo. anyway, sige. Anyway po, ang regarding naman po kasi sa menu namin, ang variety po kasi niya, meron po tayong pang 9 to 12 packs. Na ang maganda ho siya for family deal. Meron din naman ho tayong good for 4 to 5 pang mga barkada or pang inuman. Regarding naman ho sa mga solo, may kinekater din ho naman namin siya. Though parang ang sense ho niya kasi, hahatiin ho namin siya mismo dun sa original na luto siya. Hindi ho siya as a whole na ibibigay. Okay. So, kung mag-isa lang ako, pwede ba umorder na pang isa lang? Or... Pwede po, sir. Okay. Opo. Okay lang tanong yung magkano? Parang around nasa 150 po. Oh, wow. Okay, murang-mura. Reachable Yun siya. yung gusto ko. Kasi yun nga, I love Cebu lechon. Pero nung nasa Cebu ako, ang minimum para for one person, or I think wala for one. For two yung minimum. Kasi tama po. 1/4 ata. Yun nga, 400, 500. So, di ba, at least dito, kung mag-isa lang ako nagka-travel, let's say, mag-isa lang akong kakain, may meal for that. Yung serving ko kasi namin talaga, sir, normally would go to 2 to 3 persons kasi we vary naman na masarap po talaga si Lamyani nang may kasama. Yun din naman talaga ang Opo. ideal dito. Opo. Tsaka yun nga, lechon, as kanin, magkakamay, ganyan. Opo, Nagkakamay ba ang mga tao dito? Or, Yes po. gusto magkamay dito? Binibigyan ho sila ng Plastic. option if they want to use utensils or kung gusto nila gumamit ng magkamay. Plastic gloves? Meron. Okay. So, sige. So, ano laman na menu? Lechon, yung ulam, then may rice din, malamang, rice. May only rice ba dito? Soon po to open, magkakameron ho kami. Sa susunod doon naman, i-open ho namin siya. In progress na din ho yung aming pag-account sa kanya kung magkano yung magiging loss sabagay. namin. Oo. Actually, malaki bagay yun eh. Kasi kunwari, pag bubanggit na naman tayo ng mga brand, yung mga Mang Inasal, ganyan. I mean, di ba may only rice yung mga Opo, yun eh. tama So, po. but I think parang okay yun, may only rice. Actually, sir, ang unang drive po namin kay Lamyani, hindi siya yung parang katulad ng restaurant type. Okay. Ang una ho naming envision would be same like Andox. Same with Andox, Chugs to Go. Mga ganun pong brand na take-out order lang. Ngayon, nung nakita namin na ang daming lumalapit, nagtatanong sila, meron po ba kayong rice meal? Pwede bang kumain dito? Inopen na po namin siya into a restaurant type na gusto namin siyang hindi man iparehas. Most likely gusto namin same system siya ni Mang Inasal. Yes. Yun exactly, may table kayo dun sa lugar ninyo. May table dun eh. Diba? Yeah, po. Baka nga mag-expand ba ito, baka may more tables pa dito eh. So, Actually po, dito po sa spot po namin, madami po talagang nakain. Nadala lang po namin ngayon dun sa OM grounds. saan? Sa Oriental Mindoro. Okay. Yun sa, Kasi ginamit lang po nila yung tables namin. Okay. Yung sa event. Yung Opo. sa event. Hinaran pala ng flip.ph. Tama ba yun? Doon may stall din po kasi kami ngayon doon. Meron din doon. Sige, daanin ko nga rin mamaya. Ayun. So, hindi naman pala yung mga tables, pero talaga may tables kayo dyan. Opo. Pero tama yun. Actually, I like that na in-adjust na somehow, na hindi kayo nag-stick na, hindi, Antox style tayo na take out delivery. By the way, Antox yung mga iba may restaurant. Meron na po Yung sa restaurant. Siargao, naalala ko may restaurant Opo. doon eh. As in, malaki nga eh. Anyway, yun, nag-adjust kayo, di ba? Opo. So, that's actually, a startup behavior na hindi ka mag-stick sa gusto mo and dun sa idea mo, sa concept mo. Tama But po. you'll actually adjust
Kasi yun yung parang innovation dito I mean, it's a culture, it's innovation does not have to be like the tech, AI, but it actually, as simple as solving the problem or ano ba yung gusto, ano ba yung giving the demand, adjusting or innovating, changing to the demand of mga tao dito. Apo, tama So po. nag-adjust kayo kasi may maghahanap nga ng mga rice mill like me. Actually, yun ang hanap ko. And buti, meron nga naman. Ang naging situation ho kasi din po namin dati, gusto din ho nila talagang kumain na mismo po dun sa mismong stall. Normally po nakakapag-uwi sila para sa family nila, pero pagkasama nila si family, gusto nila yung simpleng eating lang mismo din. Yeah, oo. Kaya nakikater namin sila. Kaya actually yung sales ho namin mas gumanda since inopen ho namin siya into talaga? the public para maging somewhat a restaurant. Wow. Tsaka alam mo, yun nga din napag-usapan din namin kanina to with Don dito sa Tubo. Kaya din ang Tubo, medyo mas pang siya, medyo may family orientedness din siya. Kasi dumadami din sa Calapan, yung mga subdivision para mas ng city, parang siya, sprawling out. So, behavior yun ng mga tao dito na hindi na lang yung mga work, kain. So, maybe pag Sunday, or pag gabi, dinner, going out ng family or ng group. So, may mga ganung demographic na dito And I think, as a business, you need to adjust to that. Or, hindi naman need, pero it will be nice. It will be super nice to adjust to that. Diba? Regarding po kasi kay Tubo and kay Lamyani, napaka-great pair po niya. Kasi, ang ambience mismo ni Tubo, at the same time yung food po ni Lamyani, nagpe-pair up po sila. Actually, para sa kanilang, napakagandang napakagandang parang combination yes, po. combination talaga. Combination po. O nga, wine and lechon. Wow. Opo. By the way, may mga Ano ba? So, lechon, rice, baka may pa kayo mga atsara, ganyan, or... Si Achara po kasi normally we put it sa side po or appetizer Pero po siya para sa inuman. Ay, okay. Pero regarding po kasi dun sa ibang menu po namin, meron po kaming, ayun nga, si Lechon Belly. Meron po kaming Lechon, pork belly junior. Kasi lang po, maliit na version po siya niya, At the same time, kasama po nun si baby back ribs na pork din, lechong manok, and of course, si liam po. By the way, so lechon manok, as in chicken. So, chicken chicken chop po pork siya. dito, Chicken chop pork. Apo, chicken meron. pork po. Ayun, sige. Check lang tayo ng mga, may mga comment, shoutout lang natin. Si Mike Ordones ulit. Sir, hello. Congratulations, Jack daw. Thank you, Sir Mike. Salamat po. Ayun, sige. Napunta naman tayo sa stories, kwento, So, can we know your background? Do you have a business background or maybe sa college? And then why did you decide to franchise or to have this business? By the way, so parang second to na franchise. First to na franchise, tama ba? First po dito sa Calapan po. I mean, in the Philippines. In the Philippines po actually, na po kami, may dalawa na po kaming branch sa Nauhan. Isang franchise po at isang branch po nila. Sorry, saan yung Nauhan? Mindoro din? Oriental Mindoro din po. Okay. At the same time, another town din po dito sa Oriental Mindoro, sa Bako. Dalawa na din po yung kanilang so dito pala branch marami po. sa Mindoro. Yes sa Cebu. Sa Cebu po, ang po doon ay Still Strong po, dalawa Yun po. nga, yung original. Yung Yes, original po nila. Ngayon, kagandahan po nito, we're expanding pa din po in Taguig. Yun nga, kasama po sila din sa BNI or Business Networking International. At the same time, for the next year or possible by this month, i-open na po namin ang Cavite Carmona. At the same time, wow. Tandang Sora. Ay, wow, exciting. Sige, pag nasa Manila, kasi from Manila ako, from Quezon City. But sige, hanapin ko kayo and pipicture ako doon, bubili ako doon. By the way, shout out sa BNI Taguig, Actually, isa sa mga partner ng podcast, yung, I think partner din ng BNI Taguig na Space. Apo. Yung makikita nyo yan sa mga partners natin dito sa, dito pala sa taas. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today.
protect your assets from bugs before bad hackers exploit them, and launch your products seamlessly. With Sukuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Anyway, going back sa story mo, sige, why did you decide to have a business? Like, bakit hindi ka nag-work, empleyado, bakit franchise, bakit business? Regarding sir sa business ko, although kami dalo ni Don talaga, yun nga, yung co-owner ng tubo natin, ay magka-batch actually kami. Hindi ho kami isang agad Kasi same school? Same school po, dito okay, po okay, sa okay. But sa background ko po kasi, nag-start po ako as a nursing student. Nag-stay po ako for almost 3 years, though hindi ko siya tinuloy kasi sa pandemic. At the same time, may financial din pong parang pinag-aanohan. Ngayon, nung pumasok naman po ako dito, normally gusto ko lang sana makapag-graduate. Okay. Hindi ko din ho masyadong... business ad? Ay, ano ba? Tama ba? Business ad. Major in marketing management. Ah. Ngayon, nung pumasok ako dito, normally parang gusto ko lang makapasa, gusto ko lang normal. Then, something hit me noong around 2023 or na parang kailangan ko magbago. Not for myself, but for the future. Future self talaga. Ngayon, nung na-inspire ako somewhat nung nag-work din ako dun sa uncle ko, na dating meron siyang parang sangyup store dito. Parang sangyup hotpot na ginawa sila. Ngayon, nung napaisip na lang ako, kaya ko din gawin ito. Kaya ko din siya mismong kaya ko din siyang gawin. Ngayon, nung nagwo-work ako sa kanila as their manager, nag-try din ako mag-marketing consultant or nag-try din ako magpayo dun sa iba't ibang mga startups dito sa atin or mga nagwo-work sa night market, mga nagtatrabaho din po, may sarili silang store. Nakatulong po ako sa almost 3 stalls doon. Then naisip ko, why not magsimula ako ng pang sa akin? Wow. Then regarding sa budget kasi medyo nahirapan din ako mag-accumulate. So ang kagandahan po dun, yung partner ko po o yung aking girlfriend, ang ginawa po namin ay nag-franchise po kami under kay Sir Sam, yung mismong may-ari din ng Lamiani, Luzon. Sige, sorry, by the way, si Don kasi Tubo, parang kakagraduate lang niya this year. Ikaw din This ba? year po, pareso kami graduate. Wow, so grabe. So, after mo graduate, yung sabi mga marketing consultant na mga yun, after graduation or even before pa? Even before po, habang pinapractice ko po yung aking nasa college, Wow, grabe. tinatry ko din po siyang i-implement kasi nasa isip ko talaga dati, I need some outlet. Yung pinag-aaralan ko, kaya kong i-release. Galing. I mean, believe ako sa mga ganitong tao. Kasi, I mean, sorry I'm a teacher din, so I know some students. And, baka, ewan ko, iba ba sa Manila siya sa Mindoro? Parang sa Manila, parang puro party yung mga college students dun eh. Na mag-aaral ng business ad. Well, not just business ad, kung ano-anong iba-ibang course. And then, parang hindi masyado nasa isip na, yun nga, parang sa'yo, ang ganda nung sabi mo na parang kailangan may magbago. Kailangan po magbago. Tapos pati even sinabi mo na para may outlet na Yes po, kailangan outlet. na-apply mo yung mga inaaral. Wow, that's a unique mindset eh. One thing din po noon, habang ginagawa ko din siya, yung pagiging student, pagiging somewhat consultant or nagmamanage din po nga ako dun sa business po ng tito ko, na ang officer din po ko sa aming department at nitong last year ho nito, nag-council din po at yun nga, president din po ako noon. So achiever. Hindi naman po. So nung hinahandle ko siya, talagang nagkakaroon po talaga ako ng somewhat nabibigatan din ako kasi hindi ko na nahahandle lahat. Okay. Pero yun nga, sige. I mean, why? I mean, sorry, gusto ko lang din maintindihan eh. What was your motivation really to do this? Gusto bang, I mean, kunwari lang, makaahon sa kahirapan. Mga ganun. Ano yung motivation talaga? Mostly ho talaga, sir. One of my motivation is gusto kong tulungan ho yung parents ko kasi both of my parents are actually retired na. Hindi ho sila yung maagang nakapapanganak. At the same time, yung brother ko po kasi nasa institute po siya. Hindi ko na lang po sasabihin kung ano siya. Though, yun din po yung reason ko kung kailangan ko para makatulong din ako sa family ko. Along with, mahilig ko kasi ako dati talaga magbasa ng mga libro katulad ng kay Robert Greene, yung 448, something like that. Sabi na lang natin ni Robert Kiyosaki, yung mga magagandang books po related sa Poor Dad. Yun po. Paborito ko po siya. Okay. Wow, ang galing, grabe. I mean, to be honest
share ko lang din, mas natutuwa nga ako pag nag-interview ako ng mga startups, lalo ng mga, well, you're not a student startup, kasi graduate na, pero Opo. medyo young pa, na, Mhm. grabe ang drive ng mga, ngayon, lalo na outside, iba yung drive sa Manila, parang ang drive mo to up the corporate ladder, ganyan. Tama po. Dito, to start your business and to flourish, to grow the business, grabe, ayun. Anyway, sige, I want to ask another thing pa, Ngayon, gusto mo mag-business. May experience ka, nag-work ka dun sa Uncle, Field. di ba? Tama? Opo, sa Uncle. field po. Oo. Pero, starting Lamiani as a franchise, yun nga, requires capital, requires Yes po, money. tama So, tsaka may risk, baka malugi, baka masayang yung pera. Baka mawala yung pera. Kamusta naman yun, yung risk na yun? Regarding naman ho sa risk, I take everyday naman ho kasi talaga sa sales namin. Kung bumaba o tumaas is a risk. But it depends kung magiging maganda siyang risk o masamang risk. Paano ko nasabi maganda? Magiging maganda ho kasi siya pag maganda nun kumita kami, unang-una. Pangalawa, may natutunan ho kami bago or pwede namin siyang i-apply. Galing. Masasabi ko pong medyo masama ho siyang risk. Pag nawala na ho ng pera, at the same time, may isa pa pong nangyaring part na hindi agad namin siya mabalik. Most likely yung products namin, kaya hindi din po kami nagiging masyadong aggressive. It's because that gusto namin, yung risk ho namin na ibibigay sa kanilang product, most likely sa consumer, ay masasayahan ho sila. Hindi po ang habol ho kasi namin, hindi po yung parang laban na marketing, yung mismo, ay sir, try nyo. Ang ginagawa ho namin talaga, gusto namin, magkaroon kami ng repeat order or pabalik-balik sila sa food namin. Same kayo ng mentor ni ni Don. Yes po. Shoutout nga natin si Si Sir. Don po. Hindi si mentor. Ay, si Sir Sam Gayeta nga pala po. Kasi yun din sinabi kanina ni Don na Opo. hindi lang pagkakitaan kumbaga yung mga customers. Which is actually very true. I really adhere din to this. Your customers are, of course, your customers, you earn from them. Yes, so, But tama. they're actually there to sustain the Business. company, the business, the operations. And hindi dapat makita mga customers as pinagagalingan ng pera. Kundi you actually give value to them and the money they give to you is actually parang exchange, di ba? Exchange tama of value. So you give the service to them, the value to them, in exchange you get the money, which is actually gagamitin mo para pagpapatakbo and pagpapa-enhance pa ng iyong tama po. negosyo. So it's actually an exchange talaga of value Nagkataon lang na money tsaka in this case pagkain Pero shoutout din sa mentor kay mentor Grabe ang saludo sa magagandang mga wisdom na ito na natutulong sa ating mga dito. At the same time din po naman ay shoutout ko lang din naman po yung mga tumulong at sumuporta po kay Lamiani at kay Tubo. At sa susunod at the same time sa mga pagdaan po nating years, punta lang po lagi kayo dito at magiging naman tayo. Magiging magkakasaya pa tayo. O sasaya pa. Anyway, kamusta ba ang pag-handle ng business? Kasi yung mga iba rin natatakot kasi bukod sa may risk ng capital, stressful siya. I mean, running your own business is chaos, kumbaga. Kamusta naman yun? The thing about po kasi, one thing na masasabi ko, yun nga, dahil nga nakakapagbasa din ako ng ibang libro, nabanggit mo kasi ng naging mentor din po ni Robert Kiyosaki na si franchise ang magiging way of business na mapapadali si business. It's because may system na po. I would say na hindi ho katulad po ng Tubo na parang First sabihin na share. natin medyo ini-stable pa nila. Lamiani stands kasi meron na ho siyang system or nagiging meron na ho siya kaming pinagbabasehan or pinagbe-basis po na pwede namin sundan. Sa bagay, o nga pala, so, ang pinaka-original nga na Lamiani ay galing sa Cebu, Yes po. and nabuo na yung system, tsaka maybe nabuo na rin yung menu somehow, na parang na siya, validated na in startup terms yung product doon sa demand doon sa market, so, you got the system, but still, iba pa rin kasi you have to adjust it nga to Tama. the Mindoro, actually to the Calapan people. And when you mentioned pala kanina na magkaka-franchises sa Cavite, Carmona, so sa inyo rin yun or sa Lamiani? Lamiani as a whole yun? Sa Lamiani na ho siya as a whole. Okay. Mag-ooperate pa din po or mag-aalalay po sa kanila would be Lamiani, Luzon. Or yung buong So grupo, region Region siya. na siya. So kasama rin kayo dun syempre kasi by the way, Calapan in Oriental Mindoro is region 4B. for B. Mimaropa, which is actually Luzon. And yes, Tagalog dito, 'di ba? Tagalog Oo, Tagalog po dito. Ang main language. Ayun. Ulit dun sa business kailan ulit nag-start si Lamiani Calapan? Lamiani started at around
2024. Last year lang din So student ka halos. pa nga nun. Opo. Subaybay ko talaga si Lamiani sa pagsisimula niya sa pagtitasting Ay, sila niya hanggang Miani sa from Cebu? from yung- Cebu. Okay, in Calapan. Here in Calapan, yun, around 2024. So yung original po na Lamiani started way back po kasi Okay, matagal na ho silang nagawa ho talaga ng kanilang okay. food. So years na Years na ho sila. talaga. Okay, Though hindi ho siya declared as Lamiani. Iba pa Declared yung ho siya sa pangalan. ibang pangalan. Okay. Anyway, sige. So, you were a student noong 2024 when you started si Lamiani Calapan. As in, nag-aakads ka pa noon. Nakakats pa po. So, kamusta yung ang dami mong ginagawa? Tapos, di ba, naging president ka pa sa ano? So, Opo. kamusta yun na student, organizations, Officer. Lamiani? I would say po talaga, hindi ko din ho nagampanan yung iba kong role sa iba kong and for that naman talaga, tinuruan talaga ako niya na parang hindi ako masyado dapat kukuha ng on my plate na hindi ko kayang kainin o hindi ko kayang gawin. Kasi para mas maging productive din siya. Pero nung na-manage ko naman, I was thankful kasi may ilan pa din mga tao na sumuporta sa akin or hindi ako iniwan. Or hindi man ako iniwan, hindi iniwan yung aking naiwanan ko. Sila yung nagtuloy, sila yung nag-prosper. And I am very thankful para sa kanila. Regarding sa schooling naman, namamanage naman kasi dahil napakabait ng aming mga professor at the same time, ang dami ko din natuto sa kanila. The Sa mga business-wise din. officers ko naman ho, napaka-supportive po ng aming advisor at the same time iba namin po mga officers. Kaya hindi po, lalo na po dito regarding sa business. Napaka-supportive po nila Sir Sam at the same time yung mismong team din po namin sa Cebu po. Hindi ho sila nagkulang din. Though, na-manage ko naman ho sila in a way na medyo flexible pa din. If I-rate ko ng 1 to 10 po, mga around nasa 6 or 7. Oh. Respectively para sa ano. Okay. Anyway, so dito sa Lamiani ninyo, sa yung restaurant nga dyan, or tsaka even yung yung franchise ka na ito, who's the team behind? Like, do you have a co-owner and even ilan nga bang staff na nag-work dito? Ang staff namin kay Lamiani, normally, here in Ginubatan or here in Calapan, 4. Oh, okay. So at a time, Actually, 2 lang po talaga dahil hindi ho namin kino-consider ng partner ko po na employee kami. Though nandito kami lagi, maalin sa amin, na nag-aalalay. Okay. Yung 2 staff ho kasi namin, mas prefer din ho nila na parang straight din ho yung kanilang duty. What time Kasi ba? may OT. What time open? 9 to 10 p.m. 9, okay. 9 a.m. to 10 p.m. So sila buo sa buong yun? Yes po. Pero Nag-shift OT lang naman sila. yun. Opo, OT shift. naman po. Okay. Shifting ho sila every parang week. Weekends ay may 3 araw na pahinga si Ganun. So, isang linggo, yung isang staff, 11 hours, no? 11 hours buo. 13 hours pala. 13 hours buo. Isang buong linggo. Tapos next week, iba naman. Opo, iba Ganun? naman. Opo. Parang sir, for sa 7 days na sa isang week, 4 days may magtatao, tapos may 3 days naman po mapalit para makapagpahinga si 4 days. Okay. So, 4 days, 3 days. 4 days, 3 days. Which is, tinanong naman sa amin sa kanila, okay naman, basta may nag-aalalay pa din, which is yung partner ko, ako pati yung aking girlfriend. Yes. I think that's actually unique and actually good din, no? Na, yun nga, ang uso na employee, yung mga 8 hours, 9 to 5 hours. para- Pero actually, you can, depende sa business actually. You can, Depende ho talaga sa and business. as long as okay, healthy, and willing nga yung staff, 'di ba? Yung gagawa mismo. And So far- paid well. Opo. So far naman po yung staff naman po namin ay willing naman po. Okay lang ho sa kanila, at the same time gusto din ho nilang, yun nga, mas malaki po yung kinikita din kasi may OT. Yes, yun nga eh. And the win-win din naman yun. Win-win nga po. for that. And that's actually super nice. Opo. And I think yun yung kinaganda na at least may communication talaga between the owner and the staff. May maayos na communication. Yes po. I would say ho kasi dahil nga, hindi, yung yung partner ko din ho kasi nanggaling din siya sa somewhat employee at the same time, so to a franchise owner din ngayon. Kaya ang nangyari po, parang mas naiintindihan ho namin na although kami yung may owner, dapat binabantayan namin siya or dapat sinisilip namin from the end. So talagang mga staff as in lahat luto, tapos yung cashier, kausap sa So talaga Overall po and lahat. one at a time lang, no? Most likely po may isang buong guest, may nagpe-prepare ho para sa delivery, tas
Meron din po siya okay, para okay. sa rice mill. Dalawa. Mhm. Alright. Hindi po, kaya po nandito din po kami para umalalay. Kayo, support. So, if si staff po ay nasa loob ng kitchen, ako naman po nasa loob ng nasa loob ng nasa Magka-cashier. laba. Nasa cashier. Okay. Wow, this is actually interesting. I mean, kasi I have background sa operations eh. So, gusto rin talagang naiintindihan itong mga ganitong klase ng operations. And by the way, so si Lamyani here ay everyday open, Everyday 9 to open 10. ocean, 9 to 10. Okay. So now, maybe pa last question na ito, or baka gusto mo pa ng Hindi, mahabang kwentuhan. okay lang naman po. Sige, medyo mas mahirap. Dalawang tanong. For you, sa 1 year, ni Lamyani Calapan, running the franchise, what's the best milestone, yung pinaka-biggest achievement or success for you? And second, the biggest challenge na inyong nadaanan at nalagpasan. For this year, yung buong year namin. Or Wala pagkapanganak ni Lamyani Calapan. Okay. So, I would say yung the best achievements namin, it's dumami po kami in the span of 1 year, almost 6 branches or dalawang komisary po yung nanganak or naging nag-fruition dun sa aming drive sa pagmamarket namin. So, you mean ba ikaw ang nag-handle talaga nung franchise? No, ang normally ho sir, ako talaga yung sa marketing management nila. So, ikaw din ang may hawak ng yung mga pinapanganak na franchise sa iba't ibang lugar? Yung sir ho na ho namin, yung mentor na ho namin ni Don na nag-handle sa kanya. Okay. So, pero parang part talaga kayo ng buong Lamyani? Yes, part ho kami ng Lamyani kasi ganon. yung girlfriend ko, at the same time partner ko kay Lamyani, siya po yung may hawak sa social media. Siya may hawak ng Lamyani page. mismo? Yes po, ng Lamyani. Yung si page. Lamyani na buo? Apo, buo. Okay. Siya din po yung aming representative para kay BNI, Trailblazer. Okay. So, you're basically franchise owner ng Lamyani Calapan, tsaka, Staff din po kami, naging staff kami sa loob. ng Lamyani Buong buo. Lamyani. Apo, line po. Okay. Gets. Ang kagandahan nung kasi nito, nagsimula lang din po kami from a simple commissary, nag-branch out po sila, yun nga po yung napansin niyo po dati, na ang nangyari parang hindi naging healthy yung aming spot po doon. Although malaking kumita, hindi lang healthy environment. So, ang nangyari na transition ho kami into doon sa mismo commissary din. Hindi din ho siya nag-fruition. So, before naman ho nun, nabuo naman po si Nauhan. Dito rin po sa Oriental Mindoro. Nung lumalakas po si Nauhan, bigla ho siya nag-branch out ulit. Another din sa Nauhan din siya. Doon sa mismong munisipyo naman ho nila. Nauhan, saan ba yan? Parang gusto Medyo palayo pa ho dito. Pababa pa. Ngayon, after naman ho nun, before kasi siya, before po lumabas si second branch ni Nauhan, si Bako, sinimulan siya ni Sir Sam. In paired with naman dun sa kanyang sa kanyang isa pang business, si Quattro Bella. Quattro Bella plus Lamyani fusion. Na ang nangyari po ay naging okay naman siya. Then naisip ni Sir Sam na why not try natin mag-open up kay Taguig. Dati yung unang pwesto ho namin, nasa likod po kami ng may SM Bikutan. Okay. Dito po sa may bus terminal. Okay. Sa ano yan? Well, pabandang Signal Village. Ayun po, tama po. Okay. Tapos ngayon po, yung ginawa po ni Sir Sam, napansin ho niya kasi na hindi po siya masyadong magandang spot. Dinipat naman, pinag-isipan namin, lumipat ho kami sa may Signal Village. Okay. Na naging commissary din po siya. Tatawid din nung SLEX. Apo, tama po. Okay. Commissary, so andun yung mga gamit, ay yung mga Si commissary po kasi sir ang may hawak po ng lahat ng delivery, lahat ng pagluto. Oh, grabe. So ang gagawin na lang po dito, lulutuin na lang din po siya. At the same time, every night magre-remit. Tsaka ang galing. Shoutout ulit kay Sir Sam, no? Sir Sam. Po. Kasi sorry, yung sa Nauhan, may franchise owner din dun, di ba? Apo, Parang hiwalay part po din ng ng Lamyani. franchise. Parang Apo. part din ng Ang galing yung setup na yun, na franchise owner kayo, pero part din kayo ng Lamyani. Kasi mas naiintindihan nyo yung mismong operations. Hindi Apo. ito tulad ng mga pinapa-franchise lang kung kanino para syempre makuha yung franchise fee, then papabayaan or something. Dito talagang nakabantay talaga. Apo. Talagang close yung franchiser sa franchisee. Parang ganun, di ba? Ang masasabi ko kasi namin regarding sa setup po ni Lamyani, although magbibigay ka ng mismong franchise fee, it doesn't really mean na ikaw yung magmamanage. Okay. Ang system ho kasi niya, dun sa percentage ho na yon, may percent na mapapapunta kay owner, may percent na mapapapunta kay commissary. Si commissary ang magpapatakbo,
At the same time, si owner pwede din pong, katulad doon namin nakikisupervise, kami din po sa marketing, kami din po sa ibang mga social media. So, hindi ho siya yung parang franchise na, Galing. andyan ka na, iwanan ka na namin. Ang mangyayari po ay alalayan namin ikaw para kumita ka, para mag-branch out ka. Galing. Parang ito nga yung talaga mag-work na Tapos ito din yung system na mag-work, model na mag-work, business model din. Business model kasi parang partners Apo. talaga kayo ng Lamyani. Para mag-work siya, even yung sa commissary, para mag-work siya, mag-expand talaga siya ng sustainable na marami. I mean, this might be more, to be honest mas mabagal lang onte kaysa dun sa parang franchise lang Apo. go lang, 'di ba? Pero controlled na growth siya. So, I think this is actually the right, I'm not sure if this is the right way, but this is, I think, the much better way to One of the reasons din ho kung bakit hindi agad kami nag-branch out or nag-franchise na biglaan, it's because that ang hinahanap po talaga namin parang owners or would-be owners, yung mamahalin po nila si Lamyani. Lamyani as a brand, no? As a brand, as at a the same system time, din. as a system. Yes, galing. Shout out kay Sir Stam. Opo. Galing. Although concept din ho siya ni Cebu, pero ini-insist ho talaga namin na okay. kasi nga po nagfo-follow no kasi sa jurisdiction po ni Sir Sam ang Luzon. Okay, While si Cebu sa kabuuan. iba pa ba yung sa Cebu? Iba po naman Cebu. So shout out din sa Cebu. Galing. Hinahanap po talaga nila yung mag-care kay Cebu. Oo. Ay, kay Cebu, kay Lamyani para maano siya. Galing. Tsaka yun nga yung parang style, yun nga the system System yung nagpa-persist Yeah, the system will work for you pag ano. Oo. Okay. Anyway, going back to kay Lamyani Calapan. So, how did this franchise, this branch, let's say, grow from 2024? Regarding ho kasi sa 2024, admittedly, kami ho kasi ni Lamyani dito sa Calapan, nag-start po siya for almost 3 months lang muna. Then medyo nag-die down or medyo nawala siya for almost 6 months. Then ngayong October, kami po yung na-open. Okay. Kasi kasabay dito sa tubo. Yes po. Okay. Ang nangyari po kasi nito, admittedly kay Nauhan, yun nga po yun. And I guess ito na challenge na. Yun sa challenge mo mismo. Dahil hindi po kami makahanap ng way kung paano namin ilalapit agad. Though open naman kami lagi for pork belly, yun sa mismong sinesel po namin. Hindi po kami nakapaghanap ng magandang opportunity para makapag-set up agad po dito. Not because of the location, most likely dahil busy, wala akong nag-handle. So, ano naman to? Capacity naman to na issue. So, parang ang nangyari po ay mas naging open din po nung pumayag po kami na gusto ko namin mag-franchise po dito. Okay. Gets. And I guess I think yun nga, yung model, yung business model, yung economic model dito So, I think yun din nga yung kailangan tignan para mas mag-work talaga itong ganitong franchise model or system. Ayun. Anyway, shout out lang natin yung mga nagko-comment. I think may mga bagong comment. Ano ba to? Safe pa rin. Sige, wag na natin i-shout out. Pero may nag-comment na Opo. Anyway, last question na lang, Jack, ano nga ba ang future or vision that you see for Lamyani here in Calapan and maybe siguro yung Lamyani na rin as a whole? I would say, hindi ko na po i-general kay Calapan. We actually aim po ng partner po namin, or partner ko, yung girlfriend ko din, na hindi lang po kami kay Calapan. Maybe after 2 more branches, gusto ko namin mag-multiply sa Quezon City or sa ibang location na pwede ko namin magiging suitable. Either sa Cavite, either sa Ngayon, ang in-envision ko lang din para kay Lamyani, gusto ko namin siyang maging top contender din po katulad ng mga pang Andox. Ka-level ng Andox. Yun nga nakikita ko parang as in ganun, pati yung prominence and yung dami. Parang si Andox, makita mo na kahit saan di ba? Parang go-to na yun. Yun na po, go-to na mismo siya. Want to namin na we-reach po yung mga hearts po ng aming kliyente na hindi lang po kami yung parang, ay, wala na kay Andox, dito tayo. Gusto ko namin maging ka-tandem po nila. Tsaka yun nga, I mean kasi Andox, mas sikat si Andox, manok, di ba? Tsaka si Liempo. Pero kung si Bulletshon na talagang madami dyan, madami kang makikita, ay di Lamyani na tayo. Kung hindi naman po sa Andox, maybe katulad ni Baliwag na kilala na din siya. Opo. Pero si Andox kasi ngayon, dami na may mga itlog na rin doon, may mga I mean, may bangus nga din doon Opo, meron But I think maganda kung focus nga rin muna sa si Bulletshon na actually, marami. sir, yung original ho na menu po, hindi ko lang nabanggit kanina, yung original na menu galing kay Cebu mismo. Marami pong variety siya. May mga tuna
Okay, iba't iba okay, po yung okay, mismong local cuisine din po kay Cebu. Okay. Dito po talaga sa Oriental, mainly in Oriental Mindoro at the Ah. same time sa ibang location. Oo. Supplier lang po yung aming nahirapang hanapan. Yes, oo. Pero once na nakahanap po kami, open agad po namin sila dito. Okay. Tsaka yeah, I think, ganun, economics pa rin, tsaka business pa rin talaga na, ano yung mag-work, di ba? Opo, tama. Ano yung mag-work, and yun. But I think focus pa rin sa Cebu Lechon, sa Cebu Lechon talaga. And then, yung so, naisip ko lang sa Luzon as a whole, or maybe sa, Region 4B, baka balak na rin like, yung pa West, yung pa Puerto Galera, yung mga bayan dun. Or I think kung sa Luzon, I think Cavite nga yung mag-work to eh. Kasi Opo. Cavite, daming tawa dyan eh. Dami mga kapitenyos na Oo. na Cebuano din. I think, oo nga. Same, no. Actually, dami nag-migrate ngayon sa Cavite. I mean, for work eh. For work. Planning ko naman talaga na mag-open pa din ho kami pagtagal ng iba't iba pong mga branches. Talagang tinitinan din po namin muna yung capacity natin. Yes, Opo. yes. So, yun, tsaka, yun nga, pipili kayo nung franchise owner. Parang part na siya ng team talaga eh. Part ng Lamyani team. Po, tama. Na magmamahal nga ng brand. At magiging part talaga ng sistema nga, kumbaga. Possible nga ho nito, baka pag nag-branch out ulit ho kami, baka kasama naman ho namin si Tubo. Wow. Kung hindi man po, kung solo man po siya, either ipapartner ho namin. Kasi so far, yung nakikita po namin sa growth po ng dalawang establishment po namin ay napakaganda. Oo. Yun po. So, sige, abangan ko yan sa Luzon. Or baka, Quezon City nga, if ever. No? Sa nakikita ko sa yun eh, Tandang Sora, mga doon banda. Baka Fairview nga, no? Opo, Fairview. naba po. Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com. Guided by one of our top experts. Anyway, sige, thank you ulit, Jack, If baka meron tayong mga nakikinig dyan, listeners, na gustong kumain ng Cebu Lechon dito sa Mindoro, or baka pag nag-open na nga sa Luzon Island, ganyan. Tsaka, baka baka lang, may interested maging partner, co-franchise owner, or gusto sumali sa system, sa team ninyo. So, how can they know more about Lamyani? Maybe you can share yung Facebook page ni Lamyani Calapan, tsaka yung Lamyani din as a whole. Opo. Sige, you can share sa Facebook, or where can they contact you? Okay. You can contact us po sa Lamyani page po namin. But if nasa Calapan po kayo, meron po kami separate page na Lamyani Ginobatan Calapan. Yun po yung aming address. Though, you could always go for yung mismong main page po namin named Lamyani. Sige. Lamyani. Yun na. Okay, sige. Itag ko na lang din siguro yung main na Lamyani, tsaka yung Lamyani Ginobatan dito sa Calapan. Sige po. Ayun, thank you ulit sa ating makabuluhan. Actually, ang ganda. Sabi ba, kinakabahan ka, pero ang ganda nga ng mga insights that you shared. Tsaka real na Opo. experience ng isang student, business ad student na nag-marketing consultant na nung student pa lang, nag-business na nung student pa lang, and ngayon part ng isang franchise system na balak mag-expand actually. And baka maging common name like, ayun nga, ayoko na banggitin yung mga ibang brands, pero maging common go-to name na, Opo. anak, bili kang ulam, bili kang Cebu Lechon, dyan sa lakad ka lang dyan, ganyan. Opo. Diba?
Ayun, sige. Thank you so much ulit, Thank you Jack. po. And salamat sa mga nakinig. Apo. Salamat. Maraming salamat ulit po. Thank you very much to our 62 patrons. This episode is super powered by AskLex PH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma project management, data science, and more. Argum AI. Make smarter decisions by presenting both sides of an issue as argued by two distinct AI models. Pixel by ePlayment. Turn content into opportunity. Grow deeper connections and earn more. Only with Pixel. Sign up at pixel.eplayment.co. School of Profits. Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners. Built to help you start, grow, and earn online together. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, Hustle PH. Smile Checks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly, all-in-one digital platform for property developers. Body Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. Wonderbrand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. TVCode Technologies Incorporated, IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by East Point Business Outsourcing Services, Filipina Home-Based Moms, Hex Colony, Sugbudo, Algacon Aquafeeds, Juan Alj, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jure.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wasteless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code Comp, Board Prep, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.